Umabot na sa mahigit 9,000 ang kaso ng tigdas sa Pilipinas batay sa pinakahuling ulat ng Department of Health. Pinaiigting na rin ng DOH ang pagbabakuna kontra tigdas upang maiwasan ang posibilidad na makaapekto ito sa turismo at ekonomiya ng bansa. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Patuloy na nadaragdagan araw-araw ang kaso ng tigdas sa bansa na umabot na sa higit 9,000 mula January 1 hanggang February 18. Batay sa ulat ng Department of Health, mas mataas ito ng mahigit 6,000 kaso kumpara sa kaparehas na panahon noong 2018. Umakyat na rin sa 146 ang nasawi dahil sa tigdas. Ngunit ang ikinababahala ngayon ng kagawaran ay ang patuloy na paglobo ng measles cases lalo na sa Calabarzon, National Capital Region at Central Luzon. Bunsod nito, maaari nang magpabakuna sa mga health centers sa NCR ang mga batang nasa 6 na buwan hanggang 5 taong gulang. Paliwanag ng DOH, kailangang mapaigting pa ang pagbabakuna kontra tigdas dahil posibleng maapektuhan ng outbreak ang turismo at ekonomiya ng bansa kapag kumalat pa ito. Muli namang tinitiyak ng Health Department na walang tigdas ang mga Pilipinong bumabiyahe palabas ng bansa, lalo na ang mga overseas Filipino workers. Ginagawaan nila ang lahat upang hindi rin ito makaapekto sa turismo at ekonomiya ng bansa. Sa mga tourists na papunta natin, we want to assure them that everything is being done, no, to contain the outbreaks and control it at the soonest time possible. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Muling nagbabala ang Department of Energy sa paggamit ng 2.7 kilograms na liquefied petroleum gas o LPG sa loob ng bahay. Ayon sa DOE, limitado ang security feature nito at dapat lamang itong gamitin outdoor o sa open areas. Nagbabalik si John Nano. Nangungupahan lamang ng bahay ang kameraman na si Alex Montesa at dahil halos wala naman siyang kasama sa bahay at nagtitipid sa budget, bumibili lamang siya ng 2.7 kg na liquefied petroleum gas o LPG na halos nakokonsumo nila sa loob ng isang buwan. Yan ang ginagamit namin. Siyempre, unang-una, tipid. Saka, di gaya ng malalaking tangke, mahal. Kaya yan, pinagtsatsagaan namin na gamitin kasi mabilis siyang sindihan, mabilis siyang gamitin. Kaugnay nito, nagpaalalang muli sa mga consumer ang Department of Energy na iwasang gumamit ng 2.7 kg na LPG sa loob ng bahay. Sa ilalim ng panuntunang inilabas ng DOE, nakasaad na ang maliliit na LPG ay dapat lamang gamitin outdoor o sa open areas gaya sa mga camping, picnic at iba pang kahalintulad nito. Batay sa isang department circular ng DOE, inaatasan ang lahat ng LPG manufacturer at retailers na lagyan ng markang for outdoor use only ang mga ibinibentang 2.7 kilograms na LPG. Ito'y upang babalaan ang mga consumer sa panganib na posibleng idulot kapag ginamit sa loob ng bahay ang ganitong klase ng LPG. Paliwanag ng DOE, limitado ang safety feature nito kumpara sa 11 kilograms na tangke na pangkaraniwang ginagamit sa mga bahay. Sa monitoring ng Oil Industry Bureau ng DOE, maraming insidente ng sunog ang naitala sa mga nakalipas na taon bunsod ng paggamit ng 2.7 kilograms LPG sa loob ng bahay. Upang maiwasan ang gas leak sa LPG na posibleng humantong sa pagsabog, payo ng DOE sa mga consumer, iwasang bumili ng LPG na kalawangin ng tangke. Dapat ring tiyakin na branded ang binibiling LPG at iwasang bumili ng tangke na walang marka. Palagi ring i-check ang regulator at hose upang masiguro na walang gas leak. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Humataw sa kanyang hometown concert sa Iloilo City ang Wish Covery Season 2 Grand Finalist na si Tweety Salas. Napayak naman ito sa ipinakitang suporta ng mga Ilonggo para sa kanyang Wish Covery journey. Narito ang report ni Vincent Arboleda. Hataw si Tweety Salas ang Wish Covery Season 2 Grand Finalist ng Camp Noel sa kanyang home concert sa Iloilo City. Mapa-pop song, inspirational, country music at maging sa biritan, ipinamala si Tweety ang kanyang galing at talento sa kanyang mga fans at supporters na dumalo sa kanyang home concert noong Lunes. Dito kinanta ng live ng Wish Covery Grand Finalist na si Tweety ang original song composition ni Noel Cabangon para sa kanya. Nagpakita rin ng suporta kay Tweety ang kanyang mga ka-wish coveries mula sa Camp Noel
sa pamamagitan ng pag-perform sa Wishcovery Home Concert. Todo suporta rin ng Twitter's fandom sa kanilang idolo. Di naman mapigilan ni Tweety na mapaiyak sa ipinakitang suporta ng mga Ilonggo at Akianon sa kanya. Ba't ka umiiyak, Tweety? Kasi, hello. Hey! Kasi I didn't expect this much people to come. Matapos ang concert noong Lunes, naghahanda na rin ang Camp Noel para sa grand finale sa February 26. Of course, there's really an overwhelming pressure, but kailangan niya mag-relax. No? But syempre, we're going to do everything, no? Para we make it there. Hopefully. Si Tweety ang napili ni Noel Cabangon para sa kanyang kampo na sasabak sa grand finale ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song, na gaganapin sa Araneta Coliseum sa February 26. Nagpapasalamat ako kay Kuya Daniel. Actually, this is really a huge opportunity, lalong-lalo na sa mga ganitong mga talent na, you know, they're really coming from out of nowhere. And then biglang nilalabas ng Wishcovery ang mga ganitong talent na mga sa ating bayan, sa ating bansa. When it comes to Wishcovery, you made it easier for us to have a chance na makatungtong sa music scene ng Manila because everybody knows how hard it is na makapasok sa music scene pag nasa kanya-kanya kayong probinsya. But Kuya Daniel, you made Wishcovery, you brought Wish to us, and I would like to thank you so much for the opportunity that you gave. Thank you so much. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Iloilo. Magkakasama na sa Metro Manila ang mga finalists ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song bilang paghahanda sa final battle sa Smart Araneta Coliseum sa February 26. Narito ang report ni Mon Hoxon. Matapos ang home concert sa kani-kanyang lugar, balik Maynila na ang ilan sa mga grand finalists ng Wishcovery Season 2. At gaya ng inaasahan, excited at kabado ang mga ito sa nalalapit na final battle sa Smart Araneta Coliseum sa February 26. Pinakamalayo ang pinanggalingan ng Wishcovery finalist na si Audrey Rose Arellano ng Camp Odette Quesada na mula pa sa Canada. Kapampangan ang 25 anyos na singer mula sa Vancouver at hindi pa rin makapaniwala na napabilang siya bilang finalist ng Wishcovery Season 2. I feel like win or lose, I already won by even being here right now. So surreal. So I just feel really blessed. I feel really lucky. So I already won. Bit-bit naman ni Ana Marie Ginsisana ng Camp Veni Saturno ang suporta ng buong Bayugan City, Agusan del Sur. Papasalamat po ako ng una. Thank you po sa lahat kasi dahil sa inyo po natupad po lahat ng pangarap ko na hindi ko expect pero natupad ng dahil sa inyo. Nag-audition lang ako hindi ako handa na mag-audition pero umabot po ako dito. Mula naman sa Davao, new look ngayon si Angelica Bermoy ng Camp Boy Christopher at handang-handa pero kabado para sa Grand Finals. Sobrang happy at kinakabahan din po kasi grand finalist na po ako. Isa na po ako sa mga grand finalist. Then, mga kalaban ko po, napakagaling po nila. So, ang Ilongga na si Tweety Salas ng Camp Noel Cabangon, gamay na daw ang kanyang aawitin para sa final battle sa Araneta. Okay na po sa akin yung song. Internalize ko na po kasi yung song, mahal ko yung lyrics. Kasi nag-agree po kami ni Sir Noel sa ganong concept. Bibiyahe naman ang mga kamag-anak at taga-suporta ng Bicolanang si Paula Guevara ng Camp Ortiz mula Camarines Sur upang suportahan ang pambato ng Bicol sa Wishcovery Season 2. Yes po, I feel so blessed and lucky po to have these people kasi po, syempre feeling ko po aside from yung title na grand finalist, feeling ko po ang Diyos talaga, mahal niya po ako kasi binigay niya sa akin yung mga taong ito na sumusuporta sa akin. Ang Cebuanang si Nashreen Casas may mensahe naman para sa kanyang mga katunggali sa grand finals. Yes, hello guys. My message to all of you is good luck sa finals and enjoy lang natin. Love you. Ang pambato naman ng Pangasinan at nag-iisang lalaki sa Wishcovery finalist na si Jemmy Picardal ng Camp Rani Raimundo, handa ng ibuhos ang lahat sa final battle.
I'm still preparing for the grand finals. At I know na magiging hectic pa yung schedule namin. Pero I know that everything will be okay. Pambato ng Metro Manila na si Rhea Basco ng Camp Junji Marcelo may payo sa mga katulad niyang may pangarap sa buhay. Tapos sobrang bilis po ng power of prayer. So yun yung unang payo ko po sa lahat. Mon Hocson, UNTV News and Rescue. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki matapos maaksidente sa motorsiklo sa Silang Cavite kagabi. Narito ang report ni Benedict Samson. Nakaupo pa sa gilid ng kalsada ng madatnan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki matapos maaksidente sa motorsiklo sa Barangay Bigado, Silang Cavite, pasado alas 10 kagabi. Kinilalang biktima na si Eliseo Provido Jr., 32 anyos, isang delivery boy. Nagtamo si Provido ng gasgas sa kanang tuhod at may iniindang pananakit ng kaliwang bahagi ng dibdib na kaagad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Ayon kay Provido, binabagtas niya lula ng kanyang motorsiklo ang Emilio Aguinaldo Highway galing sa kanyang trabaho nang biglang may asong tumawid dahilan upang mawalan siya ng balanse. Matapos malapatan ng paunang lunas ang sugat ng biktima at makuha ang vital signs ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Cavite. Arestado ang 4 na drug suspect sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa lungsod kaninang umaga. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Nakumpirma ng mga pulis ang pagtutulak ng shabu ng 3 lalaking ito matapos ang buy-bust operation sa kanto ng Quezon Avenue at Agham Road sa Barangay Central Diliman, Quezon City, pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Target ng mga kawani ng Cubao Police Station Drug Enforcement Unit si Ariel Aldovino, 52 years old. Ngunit nahuli din ang 2 pang kasama nito na sina Jaime Bonita, 56 years old, at Jonathan Labsan, 40 years old, na mga umano'y kasabwat sa pagbebenta ng kontrabando. Napag-alaman ng mga otoridad na dati nang sumuko sa Oplan Tukhang ang mga suspect ngunit hindi tumigil sa iligal na aktibidad. Nasabat sa mga suspect ang 26 na sachet ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia at buy-bust money. Samantala, isa pang hinihinalang drug pusher ang nahuli ng mga otoridad na nagbebenta umano ng shabu habang naka-check-in sa isa na namang apartel sa lungsod. Kinilala ang suspect na si Angelo John Ramin alias Bunso, 22 years old, dating drug surrendery. Confidential informant natin nagpunta rito kagabi at pinagbigay alam nga na nakakabili siya doon sa ating target. Ayan, itong madaling araw, itong 5:30 ay sinagawa po natin yung buy-bust operation at doon po nahuli po natin itong target na to. Nakuha kay Ramin ang 27 sachet ng hinihinalang shabu. Maharap ang mga nahuling suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinalaya na ng New People's Army ang 2 sundalo at 14 na CAFGU na binihag ng NPA sa Caraga Region noong December 2018. Bago makabalik sa trabaho, sasailalim muna ang mga ito sa general check-up at bibigyan ng ilang linggong bakasyon. Narito ang ulat ni Raymond Octubre. Walay kabutangan ang kalipay nga gibati ni Jonah Ilagan, ang anak ni CAFGU member Bernabe Salahay, usa sa 16 kasakop sa armadong kusog nga gibihag sa New People's Army sa Sibagat Agusan del Sur ug RTR Agusan del Norte niadtong December 2018. Kinihuman nga subli niyang nakit-an ng amahan, human gipagawa sa rebelde grupo kauban ang 14 pang membro sa Citizen Armed Force Geographical Unit ug 2 ka sundalo. Human ang nahitabo sa iyang amahan, respeto kuno gihapon nila unsa man ang desisyon niini kung mobalik pa ba gihapon isip CAFGU. Nagpasalamat lang mi nga buhi siya nga nakauli, buong buo siya nga nakauli sa among mga kamot. Nakabalik siya nga walay labis o walay kulang. Gipresentar sa media ang pipilas sa mga gipagawas pero wala gitugod sa Philippine Army nga mahinabi sila gumikan kay magpailalom usa sila sa stress debriefing ug general check-up tungod sa nagumang trauma. Unang gipagawas ang unom sa mga gidagit niadtong February 14 niadtong Lunes sabang duha samtang gahapon kansang gipagawas na pud ang 8 sa ilaha. Sumala kang kanhing Special Assistant to the President Bongo. Dakong tabang sa gipagawas ng mga sundalo, mao ang pag-negotiate sa gimugna nga third-party facilitator o sa gobyerno
full support si Presidente sa Matod pa ni 4th Infantry Division Commander Brigadier General Franco Nimisio Gacal, ipatawag sab ang mga gipagawas nga KAFGO og sundalo sa headquarters sa Fort ID aron mahatagan og kalinaw ang ginipahigayong investigasyon kalabot sa nahitrabong pagdagit sa ilaha. Ituloy yung investigation because what we want to know, ano taga ang sinong involved dito, nang sa ganun makapag-file tayo ng saktong kaso. And secondly, we want to know ano yung mga lapses, security lapses doon sa detachment na yan para maging lesson sa ating lahat yun, hindi na maulit yung mga pangyayari. Paghuman sa general check-up, hatagan sa og bakasyon ang mga sundalo o KAFGO aron makauban niini ang ilang pamilya di sir mobalik sa trabaho. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Britain's Brexit Minister Stephen Barclay said on Tuesday the UK would take new legal proposals to the European Union on Wednesday in the hopes of securing an agreement with Brussels. The proposals were drawn up by British Attorney General Geoffrey Cox after Prime Minister Theresa May's previous deal failed to gain the support of Parliament, primarily due to concerns regarding the backstop arrangement on the Irish border. Barclay said that while the government's priority is to secure a deal with the EU, the legal default remains a no-deal scenario after Parliament failed to support a number of amendments to rule that out. A teenager who joined the Islamic State group in Syria at age 15 and gave birth in a refugee camp has been stripped of her British citizenship. Jovic Burmas reports. Shamima Begum, a teenager who left London when she was age 15 to join Islamic State in Syria, has had her British citizenship revoked. Begum, who gave birth to a son at the weekend, was discovered in a refugee camp in Syria by a London Times journalist earlier this month. Now aged 19, she has told reporters she wants to return to Britain. Britain's Home Secretary Sajid Javid has said he would not hesitate to prevent the return to Britain of anyone who has supported terrorist organizations abroad. Meanwhile, Britain's Lord Carlisle said on Tuesday that Home Secretary Javid is legally acting within his power if he revokes the citizenship of Begum. A crossbench member of the House of Lords and a former independent reviewer of terrorism legislation, Carlisle said the mother of Begum appeared to hold Bangladeshi citizenship. If true, Begum would herself inherit citizenship under Bangladeshi law. Well, it doesn't surprise me that it now transpires that the mother of Ms. Begum appears to be a Bangladesh national. By Bangladesh law, that would mean that Ms. Begum is a Bangladesh national. That means that she doesn't have only British nationality. Therefore, if her British nationality is removed, she is not stateless. The Home Secretary, therefore, in law, is acting within his power, it would appear, in removing her British nationality. Jovic Burmas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Authorities in Haiti says 5 U.S. citizens are among the men who have been detained with automatic weapons and other arms, and they are investigating whether anyone authorized their entry into the country. Joselito Liquido has the story. Haitian police arrested a group of foreign nationals, including 5 Americans, armed with semi-automatic weapons. Haitian newspaper reported on Monday, adding to uncertainty in the impoverished Caribbean country after days of anti-government protests. The U.S. State Department was aware that Haitian police arrested a group that included U.S. citizens, an official at the department said on Monday. Haitian police did not immediately respond to requests for comment. Haitian newspaper Les Nouvelles reported that 7 foreigners and a Haitian were in the group picked up by the police on Sunday night. Police found rifles, pistols, drones, and satellite phones in their 2 vehicles, the newspaper said. Other media said several of the men were U.S. citizens, one was Serbian and another from Russia. The State Department official who spoke on condition of anonymity said U.S. citizens arrested overseas were entitled to appropriate consular assistance. The official declined to provide further comment, citing privacy. Since February 7, thousands of demonstrators have called for President Jovenel Moïse to resign and for an independent probe into the whereabouts of funds from the Petrocaribe Agreement, an alliance between Caribbean countries and OPEC member Venezuela. The State Department last week ordered the departure of all non-emergency U.S. personnel and their families from Haiti and advised U.S. citizens not to travel there. Joselito Liquido, UNTV News and Rescue.